Malugod ko pong ipinakikilala sa inyong lahat ang aking tatay. Isang ordinaryong tao na hindi man nakatapos ng elementarya. Nakatapos lamang po siya ng hanggang ika-4 na baitang lamang, dala na rin po sa kahirapan sa buhay. Lumaki po ang aking tatay na magsasaka ang tanging ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Hanggang sa panahon na siya ay nag-asawa, sa katauhan po ng aking nanay na si Ginang Rufina Sanggalang. Pagsasaka pa rin ng lupain ng lolo at lola ko sa aking tatay ang ikinabubuhay ng aking magulang. Dumating ang panahon na kailangan ng paghati-hatiin ng aking lolo at lola ang kanilang lupain sa kanilang mga anak. Laking gulat ng tatay ko dahil ni kapirasong lupa ay walang naibigay sa kanya. Nagsawalang kibo na lamang ang aking magulang sa pangyayaring iyon. Iyon ang naging hudyat sa tatay ko na magsikap at mangarap na magkaroon ng sariling lupang sinasakap. Mula noon, siya ay nakipaggapas ng palay kung saan-saan. Hindi niya inalintana ang pagod, hirap, at gutom habang siya ay nakikipaggapas ng palay kung saan-saan. Para lang may pangtustos sa araw-araw ang nanay ko. Hindi nawalan ng pag-asa ang tatay ko sa pangarap na balang araw ay magkakaroon siya ng kanyang sariling lupang sakahan. Sa kakurampot na barya na kanyang nakukuha sa paggagapas ng palay, patuloy na pinagsikapan ng tatay at nanay ko na makabili ng kapirasong lupa. At heto na nga, isang magandang balita. Bunga ng pagsisikap at pagtitipid ng tatay at nanay ko, nakabili sila ng kapirasong lupa. At dito nagsimula ang kamangha-manghang kwento ng tatay ko. Nagsimula sa kapirasong lupa, nabuo ang pangarap ng magulang ko para sa magandang kinabukasan ng kanilang magiging anak. Pinagsikapan niyang sakahan yon. Madaling araw pa lamang ay nasa bukid na siya na walang dala kundi bigas at kape lamang. Nakagisnan ko sa aking murang kaisipan na pag-gising ko sa umaga, wala na akong tatay na nakikita sa higahan. Dahil madaling araw pa lamang ay nagbubunot na siya ng damo sa aming palay. Nag-aakararo sa bukid at patuloy na nakikipaggapas pa rin ng palay kung saan-saan. Hindi lang sa pamilya maaasahan ang tatay ko. Nagsilbi rin siyang konsihal ng barangay Bangko sa mahabang panahon na kung saan nakiisa siya sa pagtaguyod ng kapayapaan at kaayusan sa barangay. Tunay nga, kapag ang taong masipag ay may pagsisikap at determinasyon, hindi imposible na makamit ang minimithing pangarap sa buhay, lalong-lalo na kung ito ay pinagsisikapan sa malinis na paraan. Noong nag-aaral na sa kolehiyo ang aming panganay, alam ng tatay ko na hindi magkakasya ang maliit na lupa sa kanyang sinasaka. Kaya naman, nagdoble kayod siya sa paglilinis at pangungubat sa lupa na nakatiwangwang lamang doon. Nilinis niya yon ng buong sipag at pagtitiis. Hanggang sa dumating ang panahon na iyon ay pwede nang
tamnan ng palay para may panggastos ang magulang ko sa pag-aaral ng kolehiyo ng panganay namin. Tunay nga na dininig ng Diyos ang taimtim na panalangin ng aking magulang na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo ang aming panganay. Sino ang mag-aakalang isang hamak na magsasaka na nagsimula sa wala at nangarap na magkaroon ng kakurampot na lupa ay nakapagtapos ng 11 anak sa pag-aaral. Sa kanilang pagsisikap at determinasyon, ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering ang kanilang anak na panganay na si Engineer Benigno B. Sanggalang at ang pampitong anak na si Engineer Rosana Sanggalang Calara, si Ginang Demetria Sanggalang Luna, Ginang Janet Sanggalang Bayanan, Ginang Pamela Sanggalang Maristela, Ginang Gina Sanggalang Mendoza, Ginang Raquel Sanggalang Caguas, ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education. Si Ginang Agnes Sanggalang Conde naman ay hanggang third year college sa education. Si Ginang Normita Sanggalang Maristela ay nakapagtapos ng secretariat. Si Ginoong Michael Sanggalang ay nakapagtapos ng automotive. Ang bunsong anak naman na si Daryl Sanggalang ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Financial and Managerial Accountancy. Iyan ang aking tatay, si Ginoong Domingo Pineda Sanggalang, at ang aking nanay na si Ginang Rufina B. Sanggalang. Karapat-dapat na tawaging huwarang magulang. Ipinagmamalaki ko ang aking tatay sa kanyang hindi matatawarang pamana na ibinigay niya sa aming mga anak. Ang pamanang hindi mawawala kailanman at hindi pwedeng bayaran, ang aming edukasyon. Sana po ay nagsilbing inspirasyon ang kwento ng aking magulang, lalong-lalo na ng aking tatay. Nagpapasalamat din po ako sa ating dakilang Diyos sa pag-iingat niya sa aming mga magulang, na kung saan siya ang pinagmumulan ng mga pagpapala ng aking mga magulang at naging Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Maraming salamat po.